Okay, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang new lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV. Ito yung Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So ngayon, wala muna tayong sasagutin din. Meron akong i-update sa inyo para maging aware kayo dito sa mga ola na nagpo-post. Meron kasi akong nasagap at meron akong nakita na isang ola agent na talagang talamak sa kanyang mga ginagawa sa Facebook page niya at sa account niya. Grabe siya, matindi, ginagawa talaga niya. Pero bago lahat, makikisuyo po sana ako na pakisuportahan at pakitangkilik yung aking mga social media accounts sa Facebook, TikTok at sa YouTube. So yan mga ka-Johnny, medyo bibigyan ko lang kayo ng paalaala na kung sakasakaling kayo nakahiram dito sa mga ola na babanggitin ko dito sa pinost ng ola agent na ito sa Facebook. Isahin nyo na lang at tulungan nyo akong i-report yung kanyang Facebook account na kung saan siyempre, mga all agent, wala naman talagang lakas na loob yan na ipakita yung mga tunay nilang pagkatao, tunay nilang mga profile o information. Siyempre, di ba, magagamit ng dami account, tsaka mga picture na kung saan lang nila kinuha. Tandaan ninyo, pwede natin i-report ito sa Facebook na harassment or bullying at identity, something like that, o scammer. Pero mas maganda kung isa lang yung magiging kategory ng ating irereklamo is bullying or harassment. Kasi papakita ko sa inyo kung ano yung Facebook page o yung Facebook account ng ola agent na ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Di ba? Nakita niyo yung pangalan, no? Gabriel Lenny. Actually, wala namang problema kasi dami account yan. Kahit ma-report yan, gagawa at gagawa yan. Pero ang problema, sobrang dami niyang na-post. At hindi lang yon mga ka-Johnny. Malupit doon, naglagay siya ng mga ola na company niya. Kaya iwasan nyo itong mga babanggitin ko dito sa video ito. Iwasan nyo to. Pero, itong mga ola na ito ay hindi ko nakita na rehistrado sa SEC. Hindi ko nakita sa mga list of online lending, sa list ng mga financing, sa list ng mga lending companies. Inisa-isa ko bago ako mag-post ng video ito. Never sila nakarehistro kahit sa mga, kumbaga yung mga talagang may pangalan ng OLA, wala sila ron. Hindi sila under ng kahit anong OLA. Wala silang rehistro, tanging sa website nyo po lamang sila makikita. Kaya siguro malakas ang loob nito na mag-post at napakarami po niya na i-post. Puntahan nyo po yung kanyang Facebook account, sa kanyang Facebook page. At baka isa kayo sa mga nai-post ng ola agent na ito. Pero yung post niya is about sa utang, kung ano yung mga balak nyo. Yan, pakita ko lang yung mga ilang post niya, pero hindi ko napapakita yung mga tao, no, na involved dun sa kanyang ginawang pagpo-post dito sa kanyang Facebook account. Ito isa takpan natin kasi may bata hello, update sa bayad ninyo kay Andali Cash, ma'am. Anong balak ninyo? Ganyan po ang post niya. Sandamakmak po yan. From recent, kanina lang nag-post na naman po yan. Tanghali yata. Nakita ko. Tapos ayan. Ang dami, napakarami. From recent hanggang July. Ganun po karami ang mga pinopost niya. Mayat maya po siya mag-post. Halos araw-araw siya nagpo-post sa mga utang. Mga hindi nakapagbayad ng utang sa kanilang ola company na hindi naman rehistrado. At legit. Pinignan ko talaga. Ako kasi bago ako gawa ng video, tinitingnan ko baka may legit o something na meron pala talagang rehistro o license itong ola nito. Pero wala talagang wala. Yun nga. Tapos ito, meron pa siyang Dragon Peso. Hinanap ko rin yan na ang dami niyang ola. Ang dami. So, ibig sabihin, itong mga binanggit niya, itong Hello Peso, meron pa siya Lemon Peso, Dragon Peso, Andali Cash. Ang dami niyang ola. So, it means isang kumpanya lang po ang mga ito. Dahil sa isang account niya, pinost. Di ba? Ganun yan Ngayon, pag nakita ninyo, pwede nyong kunin bilang ebidensya sa inyo na kung sakasakaling kayo may utang at kinaaras kayo niyan at may utang talaga kayo dito sa mga website na ito na OLA, pwede nyong i-report. Dalhin po ninyo sa PNP Anti-Cybercrime. Total ngayong September 14, si Ma'am Kikay ay mayroong mass filing na gagawin dyan sa PNP Anti-Cybercrime. Pwede po kayong pumunta, pakita nyo po kung sakasakaling kayo ay nandito na ipinost ng ola agent na ito para ebidensya na kayo ay ipinost cyber libel at pinopost kayo na may mga utang na hindi niyo binabayaran.
Actually, pasok na yan eh. Kasi sabihin mo wala kang binanggit na harassments. Pasok yan kasi pagka-utang pinag-usapan din yung pwedeng i-post. Yun ang pinaka-pasok sa mga unfair debt collection practices. Yan yung isa-isahin nyo. Kasi di ko masyado maisa-isa dahil napakarami. At baka mamaya involve kayo. Baka matulungan nyo na rin. Pero tiko, report nyo. Pero kung balak nyo munang i-report muna sila sa PNP Anti-Cybercrime, huwag nyo muna i-report. Yun ang mapapayo ko sa inyo para ma-trace. Kasi kukunin po rito yung yung URL kung saan ay pwedeng makuha yung IP address. Yun po yung binanggit sa akin ng last year na hepe ng PNP Anti-Cybercrime na kung sakasakali makuha yung mga napopost na mga OLA agent at makuha ninyo yung mga URL, pasa po at forward. Yung mas malaking maitutulong po nun para makuha yung IP address, yung computer o yung cellphone na ginamit para ma-post po kayo. Ganun po yung ginagawa nila minsan. Kung hindi po kaya sa mga cellphone, yung mga SIM numbers, sa mga SIM cards natin, ganun po yung ginagawa ng iba para ma-trace, ma-locate, kung saan po yung maaaring possible na lugar o yung work o yung establishments ng mga OLA na ito. Katulad nga doon nakaraan, di ba, yung 24H peso, yun, illegal. Kasi may nagreklamo, nagawan man agad ang aksyon. Ngayon, para sa akin siguro pwede rin naman sa NBI Anti-Cybercrime kung isa kayo sa mga naipost ng OLA agent na ito na hindi naman pala rehistrado, pwede talagang i-report yan. Sa SEC pwede rin kasi under pa rin naman ng mga lending companies, pero dahil nga wala silang rehistro, di rin matitrace ng SEC yan. Wala silang masyadong address na pwedeng kunan ng impormasyon. Pero mas maganda siguro direkta nyo na lang. Kasi kahit nasabihin mo meron kayong report sa SEC, pero kung meron kayong transaction history ng mga OLA na ito na binanggit ko, na ipinost naman ng OLA agent, pwede kayong mag-file ng complaint through email. At i-report ninyo na may nag-ooperate na ganyan, at pwede naman makapagtulungan ng SEC sa PNP o sa NBI para kayo makapag-file ng formal complaint kung sakaling kayo ngayon na-i-post nito. At tingin ko, hindi lang pabago-bago nga lang din ito. Katulad ng ibang mga na-i-post ko rito, na mga OLA agent na kung saan dami account, napakarami rin. Katulad yung mga dati, yung mga Arthur, meron pa nga yung nakalimutan, Bartolo Brothers na pangalan, pero iba yung dami yung picture niya sa dami account niya. Gumagamit din mga kilalang tao, tapos mga picture na kilala rin, at naka-cartoons yung mga picture nila sa dami account. Yun ang ginagawa ng mga OLA agent para hindi sila basta-basta matrace. Pero tandaan niyo, kapag kayo nakita niyo at may utak talaga kayo rito at nalaman niyo na mayroon palang ganitong post sa inyo, kasi ito may mga dami ako, hindi basta-basta natiteris ng ng may utang. Kasi kahit banggitin mo yung pangalan o yung kinuha yung pangalan mo, kinuha yung picture mo doon sa FB page mo, katulad ko, di ko alam na nakapost. Maliban na lamang kung nakita nyo sa GC, sa spam messages ninyo na kayo ay merong ganyan GC, hanapin nyo lahat ng mga OLA agent na nagpost sa inyo. Isa-isahin nyo yung mga profile nun, doon nyo malalaman kung sino mga nagpo-post sa inyo. Ako kasi hanggang ngayon, nandun pa rin yung post sa akin Kahit nakailang report na ako, pero hinayaan ko lang kasi alam ko naman na hindi basta-basta kakalat yun. Hindi man basta-basta malalaman ng ibang tao kahit na nakapost ako kasi dami account yung ginagamit. Pero itong mga to, talagang minsan gagawa ng parang para malaman ninyo. Magpo-post yan sa comment section. Magpo-post yan sa mga sa mga buy and sell ng mga barangay. Sa barangay page ninyo, pwede. Gagawa sila ng paraan. Mag-i-email yan sa inyo na gano'n ang gagawin. Pero hindi nyo alam kung kailan at kung paano kayo ipopost. Ganun po ang kalakaran ng mga OLA agent. Para ipahiya kayo, para singilin kayo sa mga utang ninyo na hindi nyo agad nabayaran. So yun mga kadyani, sana nakatulong yung aking video na ito sa inyo. At kung sakasakaling kayo ng mga problema, pag kayo na-post, tandaan ninyo, yung ganitong klase ng mga pagpo-post sa social media is pasok sa unfair debt collection practices. At hindi lang unfair debt collection practices, cyber libel. Medyo mabigat na parusa para sa mga OLA agent na kung saan abuso, pangharas at alam nyo na, labag sa batas yung mga ginagawa nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung napahiya kayo, may nakakita nga ng post inyo, gaganahan pa ba kayo magbayad? Di ba minsan talaga maiisip nyo, pinahiya mo na ako, ginawan mo pa ako ng kwento, ginawan mo pa ako ng ganito sa post. Di ba? Pinuso ko na ako ay isang drug alam niyo na ibig sabihin ba? Yung mga leader, at meron kayong mga scandal, meron kayong mga kung ano-ano ginagawa sa inyo para mapahiya kayo na balatuba kayo kung ano-ano sa mga post na ginagawa nila.
malaking problema po talaga. Kaso nga lang, tanggapin natin na minsan kakamali talaga tayo sa ating mga nahihiraman ng mga ola. Ito, website ito, at maaaring bihira yung mga pag-loan dito. Siguro, may mga link na binibigay sila. Katulad sa Facebook, may mga link sila binibigay dyan. Minsan sa mga apps na rin sa apps na yung nagbibigay ng kung saan sila mag-download, kung saan sila mahagilap, magkakaroon ng link, di ba? Meron mga sa GCash. Meron ako nakikitang ganon sa mga Facebook na mga vlogger na ina-advertise tapos gamit ng mga panlinlang ng mga ads. And then, syempre, maiengganyo kayo kahit di pala registered sa SEC itong mga ola na ito. Sinasamantala yung kahinaan ninyo dahil akala ninyo legit at maaasahan. Yung pala, bandang huli, popost kayo, papahiya kayo, ayan. Nakikita nyo, magugulat na lang kayo, nakapost kayo. Hindi nyo alam. Ayun. Nakabalandra yung mukha nyo sa social media. Nakabalandra yung post ng pamilya mo na kung saan may caption na kung ano-anong kahihiyan at sasabihin pamilya ng scammer, pamilya ng mga mandurugas, pamilya ng mga kawatan. Diba? Kasi bati-bata pinopost nila kasi kaya nga hindi ko pinakita sa inyo yung post nila, may kasama mga bata, yung iba roon, kasama yung buong pamilya, pati mga menor de edad. Pati nga yung bata na parang ewan ko, ilang taon pa lang yata yun. Wala pang 10 taon. Kasama doon sa picture na ipinost nung Ola agent. Kaya nabuisit ako nung nakita ko yun. Dapat kahapon ko pa ito ginawa. Kaso nga lang, medyo nag-research pa ako para malaman ko kung legit ba talaga yung Ola na ito. Nung nagkausap kami ni Ate Red, nag-chat ako sa kanya kung na-review na ba niya yung Ola na mga ito. Hindi pa raw niya na-review dahil bigla na lang daw nawala sa Play Store. So it means, sa simula pa lang, hindi na sila rehistrado. At hindi ko rin naman nakita sa SEC. Sa lending, sa financing, sa unang lending company, wala. Never ko nakita talaga yung mga pangalan ng mga Ola nito. Tandaan nyo, ulitin ko ha. Andali Cash, Happy Pera, Happy Pera, Dragon Peso, tsaka Lemon Peso. Yun ang mga natatandaan kong mga Pinos. Pero puntahan nyo para kung sakasakali, baka mas makatulong kung sakaling puntahan nyo at makita nyo mismo yung Facebook page. At makita nyo baka isa kayo doon sa mga naipost sa mga Ola nito. So yun mga kadyani, hanggang dito lang po muna. Sana po makapagbigay awareness ako sa inyo kung sakasakali baka kayo ay naging biktima ng Ola agent na ito na nagpo-post ngayon ng talamak sa FB page niya. So yun mga kadyani, ito ang yung lingkod ka Johnny ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang Ola.